store up your treasure in heaven, not here on earth. This passage is taken from the Gospel of Saint Matthew. For where your treasure is, there your heart will be also. Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kapanalig. Sa araw po na ito ay may maganda po tayong pagbabahaginan at pagpapahayag ng mabuting aral para tayo po ay may matutunan sa ating buhay. Ano ba ang pinag-aaksayahan mo sa panahon ngayon? Kayamanan ba dito sa lupa o kayamanan sa langit? Hindi dapat yung kayamanan na nasisira o mananakaw ng ibang tao, di ba? Kundi spiritual na kayamanan na mahalaga sa Diyos at magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Sa uli, sabihin ko sa inyo, ano ba ang pinakamahalaga sa buhay mo? Tao ba? Bagay? Yaman? O sitwasyon? Sa araw po nito ay ating ipagpatuloy yung video ko po kahapon tungkol sa kahalagahan ng buhay. Ano ba ang halaga ng buhay sa iyo? Ikaw ba ay masaya ngayon? Ano ba ang pinagkakabalahan mo at pinagkatuunan mo ng pansin ngayon at focus ng iyong buhay? So sa araw po na ito ang ating ibabahagi sa ating lahat, mga kapanalig. Kaya sana ating panoorin at makinig ng mabuti at sana tapusin po natin ang video na ito para ating mapakinggan kung ano ang mabuting aral at magandang mensahe na ating matutunan po sa araw na ito. Isang magandang araw uli, mga kapanalig. Ano ba ang pinag-aksayahan mo sa panahon ngayon? Ikaw ba ay naglalaan ng malaking oras sa mga bagay na sa tingin mo ay nagbibigay halaga sa iyong buhay? Ito ba talaga ay tao, bagay, yaman o sitwasyon? Kung malalaman mo lang kung ano ang pinakamahalaga sa iyong buhay, siguradong nandoon din ang iyong puso. Dahil kung nasaan ang ating puso, ay nandoon din natin binubuhos ang lahat ng ating oras. Di po ba? Marito'y ating oras, panahon, atensyon, at minsan ay ang ating sarili. Dahil alam natin ito ay nagpapasaya sa atin, kaya doon natin ginugugol ang ating oras. Sana maging maliwanag ang pagtingin natin sa kung ano ang bibigyang halaga natin sa ating buhay. Kasi yon talaga ang magbigay ng meaning sa ating buhay po ngayon. At ito ay magbibigay ng direksyon sa ating mga gawain sa pang-araw-araw. Kailangan natin malaman kung ano ang ating focus sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras para hindi natin sinasayang ang ating buhay. Huwag sayangin ang oras at ibuhos ang ating sarili dapat sa mga bagay na dapat nating bigyang halaga dito sa mundo. Sanayin natin ang ating mga sarili na maging mensahe ng pagmamahal, pag-asa at kabutihan sa ibang tao. Where
your treasure is, there your heart will be. Sa pang-araw-araw po na buhay natin, ang hinihingi natin sa Diyos ay hindi lang ordinaryong pagkain. Pero minsan, may mga hinihingi pa tayo na mga bagay kung saan ito ay mga material na bagay na sa tingin natin, ito ang magbibigay sa atin ng kayamanan. Pero sinasabi sa atin na dapat ang ating pag-iipunan ay ang kayamanan na pang-espiritual. Bakit? Dahil ang kayamanang pang-espiritual, ito ay hindi nabubulok, hindi kinakalawang, at hindi mananakaw ng ibang tao. Kaya sa araw po na ito ay pinalalahanan tayo na sana ang ating iipunin ay kayamanan na pang-espiritual, na ito ay magdudulot sa atin ng magandang kabutihan at magbigay ng focus at meaning sa ating buhay. May kasabihan, for where your treasure is, there your heart will be also. Kung saan ang kayamanan mo, kadalasan nandoon ang puso mo. Kaya kailangan ang treasures na dapat nating ipunin ay yung treasures in heaven because they are worth in God's kingdom. Anong mga bagay na ito na dapat nating ipunin na pang-espiritual? Ito ay katulad ng kayamanan ng hustisya, kayamanan na maging productive at maging serbisyo sa kapakanan ng ibang tao, sa pagbibigay ng pangangailangan ng ibang tao, sa pagrespeto sa bawat dignidad at karapatan ng kapwa po natin. Sa ganitong paraan, makikita natin na kung ang iniisip natin ay hindi lang palagi ang ating mga sarili, tayo ay nakapag-ipon ng totoong kayamanan sa ating puso. In fact, ang pinakakayamanan natin ngayon ay ang sariling puso natin na siyang naglalapit sa atin sa ating Panginoong may kapal. Pero ang katanungan ngayon, mali ba ang magkaroon ng kayamanan dito sa mundo natin? Ang sagot ay pareho. Pwedeng maging mali, pero pwede ring tama. Hindi siya maging mali kung ito ay gamitin natin ang kayamanang ito na ating naiipon na material sa kabutihan at kapakanan ng ating kapwa at para makatulong pa sa buhay natin at ng ibang tao. Paano siya nagiging mali? Mali ang pag-iipon ng kayamanan ng mundong ito kung ito ay naging pinakamalaga na sa iyo at baliwalain ang ibang aspeto ng iyong buhay at ang material na bagay na ito ay maging hadlang para talikdan mo ang Diyos at ang iyong pamilya at ang kayamanan na lang na ito na material ay ang iyong sasambahin. Dapat ito ang nasa tamang isipan po natin. Kung saan ang puso, nandoon ang kayamanan. Hindi na kung saan ang kayamanan, nandoon ang puso. Bakit? Money changes the heart more than the heart decides how to handle money. Minsan tandaan natin, dahil sa pera, maraming relasyon ang nasira. Maraming pamilya ang nagkawatak-watak. Sa buhay po natin ngayon, minsan ang pera ay nagpapabago ng puso. Totoo kaya ito? Tanungin ninyo ang inyong mga sarili. Pag may pera, ikaw ay nagiging maganda o gwapo at dumadami ang iyong mga kaibigan at kamag-anak dahil ikaw ay mayaman at mapera. Pero tandaan mo, pag ikaw ay wala ng pera, nagiging pangit ka na
at wala ka ng mga kaibigan at kahit ang iyong pamilya ay lumalayo na sa iyo at ang iyong mga kamag-anak. Ito ang maling dahilan kung bakit nasasabi natin na ang pera o kayamanan dito sa mundo ay naging sagabal sa tao. You tend to put your money into things that matter to you. But let us remember, the possessions you own will change you so that you care more about them than about other things. Minsan, kung anong meron tayo ay nagpapabago sa atin. Hindi na ginagamit natin kung anong meron tayo para baguhin ang mga bagay-bagay sa paligid natin at gawing mabuti. Dapat nating piliin na kung anong meron tayo, dapat ito talaga ay pangangailangan at mahalaga sa buhay natin. At hindi dapat ito maging sagabal sa mabuting relasyon natin at sa pagbibigay meaning sa ating buhay at hindi makasagabal sa pagtingin natin sa Panginoon. Kung tinitreasure mo ang mga material na bagay dito sa mundo, ang tawag po dito ay treasure principle. Anong ibig sabihin ng treasure principle? Ang ibig sabihin ng treasure principle is that treasure transforms us or transform our hearts. Those who invest their deepest treasure in the things of this world will find that they are no longer serving God but money of this world. Kaya makikita natin, saan mo ba ginugugol ang oras mo ngayon? Sa paghahanap ng pera. Pero dapat huwag mo lang isipin na pera lang ang mahalaga sa buhay mo, kundi ang iyong pamilya. That could lead you to anxiety that coming from the uncertainties of this world. Kaya minsan, pag wala kang mahanap na pera, minsan ay makapag-isip ka ng masama at minsan yun pa ang naging umpisa ng away ng mag-asawa o ng buong pamilya. Pero kahit minsan may pera ka, ito rin ang dahilan kung bakit na-stress ka, nagiging takot ka na baka malugi ang iyong negosyo o kaya biglang bumagsak ang inflation at bumagsak din ang mga stock markets kung saan ka nag-i-invest. Kaya dapat ang antidote dito sa pagiging materialistic po natin ay dapat alamin natin yung mga bagay lang na mahalaga sa buhay natin na sa tingin natin mapahalaga natin sa langit at hanggang sa kabilang buhay. Dapat yung mga bagay na sa tingin natin makapagpabuti sa atin at makakatulong sa kapwa natin. Kaya sinasabi dito na ang kayamanan natin dapat ay siyang tutulong sa atin sa mga material na pangangailangan natin, pero dapat hindi ito lilihis ng magandang kaugalian, magandang kabutihan at kapakanan ng kapwa natin. Ano dapat ang atensyon na ibibigay natin sa mga material needs at sa mga resources na meron tayo? If you pay anxious attention, you are foolish. Tandaan po natin yan. Parang nagiging tanga ka at nagiging baliw kung ibinubuhos mo lang lahat ng buhay mo para maging mayaman ka. Hindi lahat ng mayaman ay masaya. If you let them displace your trust in God, yung treasure na ito, you are becoming unfaithful. If you pay excessive attention to these material things, you will become greedy, nagiging sakim, nagiging makasarili ka. If you acquire them at the expense of other people and abusing them, you are becoming the kind of oppressor against whom God's kingdom is really against it. So paano natin malabanan ang pagka makasarili
at pag-ipon ng mga hindi mahalagang kayamanan sa ating mga sarili. Dapat pakinggan natin ang sinabi ng ating Panginoong Diyos, "Strive first for the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you." So, ang Diyos ang siyang magbibigay ng lahat ng biyaya at grasya sa atin kung tayo ay may totoong kabutihan ng puso, at ang kabutihang puso na ito ay siyang pinakakayamanan natin. First thing first, despite our large capacity for self-deception, this question can help us to observe carefully where our treasure has put us all. So ano ba talaga ang totoong kayamanan mo? So sinasabi ko kanina, kung madiscover mo kung ano ang totoong kayamanan sa buhay mo, doon ka magiging masaya at doon mo ibuhos lahat ng oras mo, lahat ng atensyon mo at ang iyong buong sarili, at yun na ang nagiging focus ng buhay mo. Kung sa tingin mo ang Diyos ang iyong kayamanan, mag-focus ka sa Diyos. Kung sa tingin mo ang pamilya mo ang nagbibigay ng meaning sa buhay mo, mag-focus ka sa pamilya mo. Kung sa tingin mo ang paglilingkod sa kapwa ay siyang nagpapasaya sa iyo, maglingkod ka. So lahat na ito ay sinasabi nating kayamanan na pang-espiritual na iniimpok natin para sa kabilang buhay at para sa inaasam-asam natin na buhay na walang hanggan. Kaya dapat ngayon pa lang maintindihan na natin kung saan ba talaga nakatuon ang puso natin. Kung nakatuon ang puso natin sa totoong kayamanan, ito ay magbibigay ng meaning sa ating buhay, at ito na talaga ang sinasabi nating magpapasaya sa atin at magbigay ng katuturan sa buhay at plano ng Diyos na para sa ating lahat. Kaya sana po ay madiscover na natin lahat kung ano talaga ang pinaka-focus ng buhay mo, nagbibigay meaning at nagpapasaya sa iyo. So sana mag-ipon po tayo ng kayamanan na pangmatagalan at hindi yung kayamanan na lumilipas lang dito sa mundo. Isang magandang araw po sa ating lahat. Sana po ay may natutunan tayo at may mga na-realize sa pakikinig at panonood po sa maiksing video po natin sa araw po na ito. Maraming salamat, lalo na po sa ating mga silent subscribers and loyal listeners sa ating Renz Garcel channel. I would like to acknowledge yung Dominican College San Juan, the Garcel family, Betania family, Damoya family, Parsia family, Sondia family, Brasas family, Rimondo family, the Asis family, and all other subscribers and our silent viewers. Maraming salamat po, at sana patuloy niyo pong subaybayan ang ating mga maiksing vlogs. Good day lahat sa ating mga kapanalig, and may God bless us all. Mabuhay po tayong lahat.